Magandang buhay, aking mag-aaral sa grade 8. Ako si Ginang Garcia, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 8. Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang pagiging mapagpasalamat. Bakit nga ba napakahalaga ng pagpapakita ng pasasalamat? Paano ito nakatutulong sa paghubog ng ating pagkatao at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Mula pagkabata, naituro na ng magulang mo ang pagsasabi ng salamat sa mga taong nakagawa sa iyo ng kabutihan. Hindi man naghihintay ng kapalit na materyal o pinansyal, ngunit sapat na para sabihan ng salamat. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakakatulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Halina at alamin kung bakit mahalaga na maging mapagpasalamat sa kabutihang loob ng ating kapwa. Ang pasasalamat ay isang gawi o kilos na kailangan ng patuloy na pagsasagawa hanggang ito ay maging birtud. Ayon kay Susan Jeffers, isang manunulat na sumulat ng Practicing Daily Gratitude, simulan ang kasanayan sa pagsabi ng pasasalamat kahit 10 beses sa isang araw. Kung ito ay magiging birtud, magiging madali ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Ayon naman kay Aesop, isang Greek fabulist at storyteller, gratitude is the sign of noble souls. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, isang Italian philosopher, may mga 3 antas ng pasasalamat: ang pagkilala sa kabutihang ginagawa ng kapwa, ang pagpapasalamat at pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Sa kulturang Pilipino, mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pasasalamat sa mga pagpapalang natatanggap ng komunidad. Sa mga Muslim, pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan na isang Arabong misyonaryo na ipinakilala ang relihiyong Islam sa mga Pilipino sa Mindanao. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng kanduli, isang handaan ng pasasalamat sa kabutihan ng Muslim sa kanyang kapwa. Sa Visayas naman, Ati-Atihan at Dinagyang Festival, pagkilala sa kabutihan ng Santo Niño lalo na sa kagutuman at tagtuyot. Sinadya sa halaran, pagpaparangal sa Birhen ng Immaculate Conception sa mga biyayang natatanggap ng probinsya ng Capiz at syudad ng Rojas. Sa Luzon naman, pahiyas na pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani. Hindi rin pauhuli ang ating syudad ng San Fernando dahil meron din tayong Sinukuan Festival. Ilan lamang ang mga iyan sa mga marami nating festival. Patunay ang mga ito na likas sa tao ang mapagpasalamat kahit saan mang lugar. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap mula sa kapwa. Ang taong mapagpasalamat ay marunong ding tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok dahil alam niyang may mabuting Diyos na patuloy na gumagabay sa kanya. Ito'y nagiging daan upang maging malakas at magkaroon ng pag-asa sa buhay at malampasan ang anumang pagsubok. Laging kinikilala ng mga taong nagpapasalamat ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala, tagumpay na nakamit. Mahalagang tandaan ang pahayag na no man is an island.
Maraming bagay ang dapat ipagpasalamat sa araw-araw. Sa akin, ako ay nagpapasalamat dahil nagigising ako sa araw-araw at nakakasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Nagpapasalamat rin ako sa Panginoon sa talino, sa lakas ng pangangatawan, sa buhay na inibahagi niya sa akin upang makapagbahagi ng kaalaman sa inyo ngayon. Ikaw, sino ang mga nais mong pasalamatan? Ano ang mga nais mong ipagpasalamat? Ikaw naman ang magsusulat ngayon o maglilista ng mga bagay na nais mong ipagpasalamat. Tandaan, laging ugaliin ang maging mapagpasalamat sa kabutihang loob ng ating kapwa. Lagi itong isa puso at isa buhay sa araw-araw. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Muli, ako si Ginang Riza V. Garcia, ang inyong guro sa ESP9. Hanggang dito na lamang at magandang buhay!